napakainam ng nakaraang pagbibigay aral sa atin ng Panginoon sa pamamagitan ng ating kapatid tungkol sa doktrina, tungkol sa yung mga doktrina, tungkol kay Balaam. Alam natin ito ay hindi nagdulot ng katotohanan. Iyon ay pandaraya at maging sa ating panahon ngayon. Kaya ito'y pag-aaral, ito'y pagpapahayag ng Panginoon sa atin upang higit nating mabatid kung ano ang ipinapahayag sa atin ng Diyos. Ito'y napakahalaga. So, Kimain po naman ang ulan. Medyo mahihirapan yata tayo magkakasigawan dito sa araw na ito. Sisikapin ko po na mas higit nating maintindihan. Ngayon, sa araw na ito, ako ay nagpapasalamat sa muli nating pagkakatipon. Muli po tayo nagkita-kita. Lalalam po natin na ito ang inihingi ng ating Panginoon ayon sa ating pananampalataya na ating tinanggap o ito'y ating nilalakaran sa tuwing tayo ay magkakatipon, atin siyang pasalamatan at sambahin sa kanyang dakilang pangalan. So alam natin, sa tuwing pagtitipon ng bawat isa sa atin, kung paano sinabi sa kasulatan na kung saan man, dalawa o tatlo nagkakatipon sa kanyang pangalan, siya ay nasa kalagitnaan. For where or two, three or gathered together in His name, He was in the midst. Siya ay nasa kalagitnaan. Naniniwala po ba kayo, mga kapatid, sa mga malalalim na sa pagkaunawa sa pananampalataya, ito'y walang doubt sa kanyang puso. And I believe na kailangan natin itong paniwalaan dahil ang paniwalaan mo kung ano ang ipinahayag ng Panginoon sa atin, ito ay may kapangyarihan. Diba, mga kapatid? Yan ay tatalakayin natin sa araw na ito kung paano nga tayo nabuhay o limitaw sa mundang ibabaw na ito. Hindi lamang po tayo katulad ng mga damo na tumubo na lang sa tabi-tabi, biglang tumubo at pagkatapos ang panahon ng paglipas, ito'y malalanta at mawawala. So, hindi po ganun tayo. Meron pong napakahalagang bagay na malagang bagay para sa atin ang Diyos. So, magandang araw, magandang umaga muli ang bawat isa sa ating bisita ngayon. Nalimutan ko yung pangalan. Kapatid, welcome po ang iyong pamilya na sana sa pagkadalawang ito'y meron ka pong makuha dahil napakahalaga po talaga ng pag-aaral. Kanina, alam ko na medyo merong kahirapan ang tinalakay ng ating kapatid. Pero yun po ay napakahalaga. Kung magkakaroon po ng kung bibigyan natin ng pagpapahalaga ang tungkol sa mga narinig natin kanina, makukuha po natin talaga yun. So, hindi pa ako magpapalaon pa. Nais ko mag-start kung sa tatalakayin natin sa araw ito, kapatid, na pakita mo nga ang ating tatalakayin. Thank you, Lord. Umilang ulan. Ang tatalakayin po natin ay tungkol sa bagay na ito, the revelations of God. Ano ba ang revelation? Ito po yung English. Ito po ang tinagalog natin. Ito yung pagpapahayag. Kung kukunin natin in Greek, meaning apocalypsis. Ibig sabihin, ito ay yung pag-aalis ng takip or the unveiling. Pag-aalis ng harang. O ito yung mensahe ng Diyos na hindi nahayag sa panahon na hindi ito itinakda sa mga taong hindi tatanggap ng kapahayagan. Pero sa atin, the message of God revealed unto us. Sa panahon natin kinabubuhayan, doon po naganap ang natanggap ng bawat tinawag at mananampalataya ang biyaya. Bakit natanggap natin ang biyaya? It is because the message of God was revealed unto us. Na-reveal na po. Ang revelations po ay noun at ang revealed, yun po ay verb. Ito po ay nahayag na sa atin yan. But then,
patuloy pong pagpapahayag ang Diyos sa atin habang tayo po ay naglilingkod at sa mga ngailangan pa nito. Alam ko na ang bawat sa atin, laging nangangailangan. Lagi nating itong kailangan ng pagpapahayag ng Diyos. Araw-araw sa ating buhay. Learning is a process. Learning is a journey. Journey po ay yung takbuhin sa pananampalataya habang po tayo may lakas ang ating physical ng katawan dahil itong katawan ay po ito ang nais ng Diyos na may paglingkod po natin. So, pag-aral po ay subject po ito ng tao. Subjected po ito na dapat gampanan ng bawat isa sa atin. But it is true by faith. Hindi po natin magagawa kung wala pong pananampalataya na ating tatayuan. Amen ba, mga kapatid? Sa pagkakataong ito, ilagay mo sa Matthew, bago tayo manalangin, Matthew chapter 11, verse 27, ay ang sabi dito ng ating Panginoon, ito ang kanyang ipinahayag, sinalita, ang lahat ng mga bagay ay ibinigay sa akin ng aking Ama, at sino may hindi nakakakilala sa anak. Sino ba anak? Ang tinutukoy dito, walang iba kundi ating Panginoong Hesus. Kundi ang Ama. Sino ba ang Ama? Ang kinikilala ng Ama, kundi ang Diyos na nanganak sa Kanya. Nanganak sa Kanya. Alam ko ang iba nito, hindi maintindihan. Bakit nanganak ang Diyos? Nanganak po ang Diyos. At walang ibang ipinanganak, kundi ang bugtong ng anak. Sabi dito, at sino may hindi nakakakilala sa anak, kundi ang Ama, at sino may hindi nakakakilala sa Ama, kundi ang anak, at yaong ibiging pagpahayagan ng anak. So that sa pagkakataong iyon, sa panahong iyon, nang siya ay magpahayag, magsalita tungkol sa kanya, totally wala pa talagang nakakakilala sa kanya kung sino siya. Kaya sinabi niya, walang ibang nakakapatid, nakakalam, kundi tanging ang mag-ama lamang, ang Diyos Ama at ang anak ng Diyos, na walang iba kundi ating Panginoong Hesus. Kaya, at sa pagkakataong iyon, naidugtong niya ang privilege. Sabi dito, sino may hindi nakakilala sa Ama, kundi ang anak at yaong ibiging pagpahayagan ng anak. Nakuha niyo mga kapatid, ang kahalagan. Ano ang kahalagan ng salita ng Diyos? Nagpasimula doon, narinig natin kanina. Sa Old Testament time, na merong mga maalagang kautusan ng Diyos na dapat magawa ng tao. Sundin ng tao ang kautusan ng Diyos. Dahil ang kautusan, yun ay may batas. Ang batas ay may kapangyarihan. Kung ikaw ay masasaklawan ng batas, kung ikaw ay sasalansangin mo ang batas, ba? Katulad ng batas ng tao, na kung bawal pumatay na, pag pumatay ka, tulang ka, ayon sa iyong ginawa. So may kapangyarihan ng batas. So sabi dito, napalalayo yata ang ko. Sabi dito, kundi ang anak at yung ibiging pagpahayagan ng anak. Ito'y laging pribileyo natin, lalo na sa ating panahon kinabubuhayan. Na kung saan noon, sa panahon na yon, sa unang pagkakataon, sa old age, ng unang panahon, sa Old Testament law, yun sa mga Hudyo, ang tinanggap nila ay batas, kautusan ng Diyos. Pero, wala pong nahayag doon ng katulad ng kapayagan na ipinahayag ng ating Panginoong Hesus sa atin ngayon. Merong pagkakaiba, meron pong description nito. Merong pagkakaiba.
kundi ang anak at yung ibiging pagpahayagan ng anak. So makikita natin, malinaw na sinasabi dito, nang siya'y dumating sa mundo, wala pong nakakilala sa kanya. Wala pong nakarecognize sa kanya at totally reneject po siya. Kaya sabi niya, ako'y dumating dito sa mundo, binuntang ko ang sarili kong akin, ngunit hindi ako tinanggap. Alam mo, binabanggit niya yung mga Hudyo na inangkin niya mga anak at bayan, ngunit hindi siya nakilala. Kaya, sa pagkakataong ito, ating pag-uusapan ang tungkol sa pagpapahayag ng Diyos sa atin. Amen ba? Palakpakan natin ang Panginoon. Manalangin tayo, tumayo tayo. Ama namin Diyos na banal, muli, papasalamat po kami sa muli pagkakataon na kami muli nagkatipon na taglay ang kalakasan ng aming physical na katawan, O Diyos. Maging sa espiritual na kalagayan, Panginoon. Naroon, Panginoon, nakikita mo ang bawat sa amin kung bakit narito kami. Ito'y dahilan ng aming pananampalataya, O Diyos. Maliit man ang pananampalataya. Hindi pare-pareho ang aming sukat sa pananampalataya. Ngunit kung paano sinabi mo, kasi liit man ng butil ng mustasa ang pananampalataya na meron kami. Ito'y napakahalaga para sa iyo, O Diyos. Maraming pong salamat. Muli sa araw ng taon na kami mag-ibig. Inihiling po namin, Panginoon, na pagpahayagan mo po kami. Pangunahan mo po kami, O Diyos. At hiling namin ang iyong lingap. Basbasan mo po, O Diyos, ang gawain ito sa mga lilipas na oras na ito na aming pag-uusapan, ang anumang tatalakay namin sa araw nito, O Diyos. Ang iyong lingkod, nasa likod ng pulpito po, Panginoon. Iyong pagpalain, iyong lingapin. Gawin pong instrumento, gawin pong daluyan ng pagpapahayag ng iyong mga salita. Ama, sa araw na ito, aming tinataas ang pasalamat, papurit, pagsamba, niluluwalhati ka namin sa iyong dakilang pangalan. In Jesus Christ's name, everybody says, Amen. Thank you, Lord. Palakpan natin ang Panginoon. Thank you, Jesus. Thank you, O Lord. Hallelujah. Makakaupo tayo, kapatid. Anong halaga ng pagpapahayag? Sa atin dito, marami na taon na lumipas. Meron dito bagong dating. Merong 10 taon na o more than pa. Iba-iba. Ngunit sila ay nagkaroon ng pagkakataon marinig ang pagpapahayag. So kung hindi pa ito sapat, tayo magpapatuloy. Papatuloy tayo, kapatid. Dahil napakahalaga na tayo magpatuloy. Dahil ang kapahayagan ng Panginoon ay napakahalaga. Dahil ang kapahayagan, ang salita ng Diyos, ay nagdudulot ito ng pananampalataya. Dahil ang pananampalataya, ito ay may taglay na kapangyarihan upang ito ay ating hakbangan at dito tayo hakbang ayon sa pananampalataya nating tinanggap sa Kanya. Amen ba? Thank you, Lord. Hallelujah. Galatians chapter 1, verse 11. Sapagkat, sabi ni San Pablo sa kanyang sulat, sa kanyang pagpapahayag, sapagkat aking ipinatatalasta sa inyo, mga kapatid, tungkol sa ebanghelyo na aking ipinangaral, na ito'y hindi ayon sa tao. Pwede bang kunin mo, sister, sa English, sa NIV, para masigit nating makuha ang punto nito, ang kanyang sinasabi. Pag sa KJV kasi, masyadong malalim, sa NIV, mas maganda kung makukuha natin, mga kapatid. Napakainam ng English ito, napakababaw. Kung hindi na lang, ito na lang, di bali na. Pag ilagay mo nga sa English, baka kapusin tayo ng oras. Ilagay mo lang sa English para ma-compare natin. Ginawa mo sa NIV, New International Version. That's right.
Yan, that's right. Sabi dito, sa New International Version, sabi dito, magpapayag, salita ng Apostle Paul, I want you to know, brothers and sisters, ito yung nandun sa Galatia, sa Church of Galatia. Yun ang kanyang pagpapahayag, yun ang kanyang sinasabi. I want you to know, brothers and sisters, that the gospel I preach is not of human origin. I did not receive, in verse 12, I did not receive it from any man, nor was I taught it, rather, I received it by revelation from Jesus Christ. Kung ating bubulayan ng gusto, ibalik mo na sa, steady mo lang. Bubulayan lang ng gusto ng kanyang pagpapayag dito, nang siya ay tawagin, inutusan ng Panginoon, directly called by our Lord Jesus Christ, na siya ang magdala, mangaral sa mga hintil. Sabi niya dito, kung ano man ang aking pinangangalanan, ito ay hindi nagmula sa tao. Sabi niya dito, I did not receive it from any man, at hindi ko rin ito natanggap kahit kanino man. Sabi dito, nor was I taught it, rather. At wala din nagturo sa akin ito. Anong pinapahayag dito? I received it by revelation from Jesus Christ. So nakita niyo, kapatid, napakalaga. Bilang tao, San Pablo na isang siya dating hindi nakakilala sa Diyos, nang tawagin siya at tinanggap niya ang kutusan, ang kanyang nalalaman at ang kanyang ipinangangaral at ang kanyang pinangaral ay hindi po ito nag-origin sa tao. Kung ito'y turo lamang na sa tao. Kundi ano dito sinasabi niya, I receive it by revelations from Jesus Christ. Direktang tinanggap niya ito. Kung ating pag-aaralan ng gusto ang scriptures, ang Biblia, nang tawagin si San Pablo, nang siya ay mangaral, minsan pumunta siya sa lugar ng Arabia, sa disyerto ng Arabia. At doon natin makikita, pero hindi natin pag-usapan yan, baka doon lang maubos ang oras ko, na tinuruan siya ng Panginoong Hesus for about 3 long years. At ganoon din po doon sa mga apostol, yung grupo na nila San Pedro. Diba? Alam na natin, yung mga grupo ni San Pedro, there are 12 disciples. At tinuruan din po sila ng Panginoong Hesus sa loob ng 3 taon. So, nagkaroon po ng event, ng panahong ginawang pagtuturo ang Panginoon sa bawat tinawag. So, doon makikita natin ang ating tinutunghayan, ang ating pinag-aaralan, yung mga bagay na ipinahayag sa kanila. So, nananampalataya tayo tungkol sa ating mga narinig at mga nababasa o napapanood man, lalo na ngayon. Madali nating mapag-aaralan kung ano, kung sino man, mayroong mga kaalaman, kapayagan tungkol sa salita ng Panginoon, ay magkakaroon tayo ng privilege na malaman natin ang katotohanan. Pero kailangan mag-ingat po tayo. Kasi maraming mandarayang espiritu. Kailangan subukin natin ito. Kaya ang pag-aaral, ang pagsasaliksik, ay utos din ito sa atin. True by faith. Kailangan tama ang ating puso. Gumagalaw tayo, nag-move tayo, true by the faith. Dahil baka mamaya nasisingitan tayo ng kaway. At tulad ni Balaam, hindi naman propeta ng Panginoon yun. Diba? Kung titignan natin na maigi, kung ano man, anong tinanggap ni San Pablo, through by the revelations, that direct revelation, direktang tinanggap niya ito sa Panginoong Hesus. So, isipin niyo na lang.
anong napakaganda nung mga unang naganap, sa mga unang tinawag. Nagkaroon ito ng very personal. Very personal. Hindi na. Baga, kung direktang usapan, nagkaharap sila. Diba? Kung hindi man, hindi natin alam. Basta ang alam natin, ito'y direktang tinanggap. So, in Matthew chapter 16, pakilagay mo nga, titinan natin yung mga Matthew 16, sabi dito, chapter 16. Sabi dito, nang dumating nga si Jesus sa mga sakop ng Cesarea ni Filipo. Paki-English mo nga, kapatid. Para medyo gusto ko sa English yung parang mas maano. When Jesus came into the coast of Caesarea Philippi, he asked his disciples, saying, Whom do men say that I the Son of Man am? Nang sila ay naglalakbay kasama ng mga disipulo, nang pumunta sa isang lugar doon sa coastal ng Caesarea Philippi, nagtanong ang Panginoon sa kanyang mga lagad. Sabi, ano ba ang mga sinasabi ng mga tao tungkol sa akin? Tuloy mo, kapatid, in 14. Ang sagot ng mga disciple, and they said, some said that thou art John the Baptist, some Elias, and others Jeremiah or one of the prophets. Tingnan niyo mga kapatid, kanina sa sinabi sa Matthew chapter 11, verse 27, wala nakakabatid tungkol sa kanya. Wala nakakakilala. Bagamat kasama na niya na sa panahon iyon ang mga disciple, maaring hindi pa talaga tunay na nakikilala kung sino nga si Jesus na kinikilalang Panginoon. So, nagtanong doon, ano ba pagkakilala sa akin? Yun po ang sabi. Ang sabi, si Elias daw. Kasi si Elias, prophet ito sa Old Testament. Even Jeremiah, prophet din ito. Or of the prophets. Yun ang mga kaisipan ng mga narinig nila. Walang nakakapatid, nakakilala sa Panginoon Jesus. So, doon natin makikita na talagang bulag ang mas marami. Maging ngayon, maraming bulag sa katotohanan. Maraming bulag. Maraming nadadaya ng dyablo. Hindi nila talaga tunay na nakakilala kung sino ang ating Panginoong Hesus. Kaya makikita natin dito, maski na nung araw pa, ganito ang naging sitwasyon. Pero, kanina sa Matthew chapter 11, verse 7, kung iibigin ang Panginoon Hesus, kanyang pagpapayagan. So, napakapalad po natin. Dahil ipinapayag sa atin ngayon kung sino ang ating Panginoon Hesus. Hindi, mga kapatid, a great privilege that was given unto us by the Lord. So, ituloy mo sa 15. He said unto them, but whom say ye that I am? Kanyang sinabi sa kanila, na dapat ano ang sabi ninyo kung sino ako? Doon nagkakatanungan na. Tanong in verse 16, and Simon Peter answered and said, Thou art the Christ, the Son of the living God. Minsan, nagtanong din ang Panginoong Hesus kay Pedro na sabi niya, ikaw Pedro, ano ba naman ang pagkakilala mo sa akin? At sumagot si Pedro. At sinabi, ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. So, merong kapahayagan si Apostol Pedro. Dahil nakasagot siya ng tama. Tingnan natin sa verse 17. Sabi dito, and Jesus answered and said unto him,
Blessed are those, Simon Bar-Jonah, for flesh and blood hath not revealed it unto you, unto thee, but my Father which is in heaven. Napakapalad daw ni Pedro. Dahil hindi ito itinuro ng tao. Yan ang ibig sabihin ng blood. Flesh and blood. Hindi ito itinuro sa kanya. Simon Bar-Jonah, for flesh and blood hath not revealed, hindi tawang nagpahayag sa iyo, but unto thee, but my Father which is in heaven. So makakita natin dito, sa pagtagpong ito, kasama-sama na nila ang Panginoong Hesus. Nagtanong siya kay Pedro, na dating Simon. Pero anong sinabi sa kanya kung bakit niya nasagot ito, ang tanong ito ng ating Panginoong Hesus? Sabi dito, flesh and blood hath not revealed it unto thee, but my Father which is in heaven. So this is direct revelations from the Father in heaven. So napakapalad po ni San Pedro. Dahil mismo ang nagpapaunawa sa atin, ang nagpapayag sa atin, ang Panginoong Hesus, na merong ginagawang pagpapahayag ang Diyos sa bawat pinilit tinawag. Amen, mga kapatid? Mga kapatid, ito ay a great privilege po sa atin. Pag naunawaan natin kung bakit tayo narito, isang kagalakan na lalabas po sa ating puso, mga kapatid. So, pinakikita lamang dito na yung mga nauna, wala po silang sarili nilang kapahayagan. Wala po silang tinanggap mula sa kanino man, mga kapatid. Kaya nga tayo, mga kapatid, ako ba'y nangangaral sa sarili kong aral? Tagal na, wala naman kang narinig na. O ito, aral ko to. Sundin nyo. O yung aral ng kapatid na Richard. O, Brother Ryan. Wala po kaming saring aral. Wala po. Ito'y ipinahayag na. Ito'y kailangan lang nating mabatid. In Matthew, tingnan nga natin sa tingnan mo sa dalawang ito. Doon sa mga apostoles, sa grupo ni Pedro, wala silang binanggit doon tungkol sa sa rapture, sa pag-aagaw, kung paano tayo sasalubong sa Panginoon. Wala po tayong makukuha. Wala tayong mababatid doon. Pero pagdating po doon, kay Apostol Pablo, na-mention niya po ang bagay na ito. Hanapin niyo mga kapatid, sa Four Gospel. Wala tayong makikita doon. Makikita lang natin doon, sinabi doon, babalik ang Panginoon. Pero wala pong sinasabi doon ang pagsasalubong. Yun po ay ipinahayag especially kay San Pablo. Pinahayag sa kanya. Doon niya makita niya. Dalawang passage lang po yan. Sa 1 Corinthians chapter 15, sa 1 Thessalonians chapter 4. Doon, dalawa lang yon. Wala nang iba. So, merong kapayagan na i-reveal ang Panginoon sa bawat kanyang mga itinalaga at tinawag. Pakilagay mo nga sa Psalm chapter 2 verse 7, idagdag natin, adlib lang. Ayan. Psalms chapter 2. Psalms chapter 2 verse 7. Kukunin din natin yon. Ayan. Sabi dito sa Psalms chapter 2 verse 7, ito po ay aklat sa Old Testament. Ito po ay aklat, ang malaking aklat ng Old Testament
na nagtataglay po ng 150 chapters. Na ito po ay kay King David. Ito'y awit. At dito po natala, nahayag po ang Diyos. Sabi dito, I will declare the decree the Lord hath said unto me, thou art my son this day, have I begotten thee. Pakatagalog nga kapatid. Gusto ko lang kasi maintindihan ang gusto. Sabi dito, sa pagpapahayag kay King David, aking sasaysayin ang tungkol sa pasya. Sinabi ng Panginoon sa akin, ikaw ay aking anak, sa araw na ito ay ipinanganak kita. Dito po natin makikita kung paano po nagsimula o lumitaw ang anak ng Diyos na walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus. Tingnan natin maigi, ang Diyos na Ama na ang kanyang kinikilala, ito'y eternal o walang hanggan. Pero pagdating dito, nang siya ipanganak, nasabi niya na, sa araw na ito ay pinanganak kita. So, nagkaroon na po ng pasimula. Kaya makikita natin ang Biblia, merong Alpha and Omega. May pasimula at may wakas. Doon makita natin, nagkaroon na po ng panahon. Sa araw na ito ay ipinanganak kita. Dahil sa eternity, wala pong pagbibilang ng panahon. Ngunit ngayon makita natin dito, sa araw na ito ay pinanganak kita. Huwag na natin pag-uusapan kung paano ipinanganak. Mauubos ang oras natin dito. Basta isipin nyo, ang Diyos ay nanganak at ang kanyang pinanganak, walang iba kundi ang ating Panginoon Hesus. Ito po yung Godhead. May hirapan tayo magtalakay sa temang ito, siguro sa ibang pagkakataon na pag-aaral itong malalim. Kaya nais ko lang ipakilala sa inyo na merong ama at merong anak. Amen ba kapatid? Yun yung kapayagan sa atin ngayon. So, ipinahayag din ito sa aklat ng awit. Ano ba ang awit? Ito po'y aklat ni King David, yung Haring David sa Israel. Kaya nahayag po sa kanya. Unang nahayag sa kanya. Kaya merong pagpapahayag. Amen mga kapatid, nakuha nyo. Ang ibig kong sabihin, ang ating tinatalakay sa araw na ito, ang nais ko lang puntuhin, ay merong mga kapayagan na at bagay sa atin ngayon. Kailangan nating tumanggap ng pagpapahayag mula sa Diyos. Bakit tayo narito? Sayang naman ang kapaguran natin kung wala tayong matatanggap. Amen, mga kapatid. Matthew chapter 17, verse 1. Matthew chapter 17. Lagi ako napapaos. Ay, 17, hindi 7. Matthew 17. Yeah. That's right. Eto na naman. And after 6 days, Jesus taketh Peter, James, and John, his brother, and bringeth them up into an high mountain apart. Ito yung pumunta ang tatlo doon sa Mount of Transfiguration sa pagbabagong anyo ng ating Panginoon Hesus. Na tatlo lang ang nakasama ng Panginoon Hesus doon sa bahaging mataas, sa bundok na yon. At naiwan doon yung iba, sa baba. Ituloy mo, verse 2. Ayan. And was transfigured before them. In his face did shine as the sun, and his raiment was white as the light. Pwede bang pagaluin mo yung Tagalog? Yan. At narito, napakita sa kanila si Moses at si Elias na nakikipag-usap sa kanya. Doon sa pinuntahan nilang bundok, nakasama ang tatlo, na nakausap ng Panginoong Hesus doon si Elias at si Moses. Sabi dito, ibalik mga sa verse 2.
Ibalik mo lang sa verse 2. At nagbagong anyo siya sa harap nila. At nagliwanag ang kanyang muka na katulad ng araw at pumuting tulad sa ilaw ang kanyang mga damit. Nung nandoon na sila sa bundok na yon, sabi dito, nagbagong anyo ang ating Panginoon Hesus sa harap ng tatlo. Ito'y isang kapayagan na namang ginawa ng Panginoon sa kanila. Ipinahayag na naman ng Panginoong Hesus ang kanyang sarili. At nagbagong anyo siya sa harap nila at nagliwanag ang kanyang mukha ng katulad ng araw. Magagawa ba yan ng kahit sino man sa atin? Kahit siguro magikiro dyan, baka dayain lang tayo. Ito ay pinakita sa kanila ang kaluwalhatian ng Panginoong Hesus na nagliwanag sa harapan ng tatlo. Sa ordinaryong kalalagayan in physical ang ating Panginoon Hesus, nakatago doon ang divine nature ng Panginoon. Ngunit sa pagkakataong iyon, nahayag sa tatlo kung sino ang ating Panginoong Hesus. Yung Shekinah glory, yung kaluwalhatian na nakatago doon sa kanyang katauhan, na sa kanyang laman in physical condition, nahayag, na nagliwanag. So nahayag. Nakuha niyo mga kapatid, ipinahayag sa kanila. Nakatulad ng araw at pumuting tulad sa ilaw. So, talagang nandoon. Merong kaibang nangyayari. Nalantad ang Panginoong Hesus sa kanila. The mystery sa marami. Yun, iwaga sa marami. Pero sa pagkakataong iyon, nalantad, nahayag, ipinahayag ng Panginoong Hesus ang kanyang sarili doon sa mga disipulo niya. Ano pa dito? Pumuting tulad sa ilaw ang kanyang mga damit. Ay kung damit niya dating siguro kulay brown. Pati yung damit. Pumuti. So doon natin makikita ang glorification. Ang kaluwalhatian ng Diyos. Maging ang damit, kung alangan man laging nakadamit ng puti ang Panginoong Hesus. Laging nasa journey yun, sa pangangaral. Biglang pumuti. May kapangyarihan. Pag nagpapahayag, nalalantad ang katotohanan, ang pagpapahayag ng Diyos, maging ang literal na bagay, kung ito'y kulay itim, ito'y magbabago, at ito ay puputi. Tingnan niyo mga kapatid. Pati damit, pinaputi. So doon natin makikita ang kapangyarihan ng Diyos. Diba mga kapatid? Dahil di ba may pangangaral sa Biblia? Ang ating Panginoon Jesus, siya ang ilaw. Di ba ang ilaw? Nagliliwanag. Alin ang dilim? Diyan nakatago sa Satanas. Kaya comparing sa dalawa, alin pipiliin mo? Liwanag. Di ba? Kaya, lagi tayo sa liwanag. Kung ano ang pinapayag sa ating malinaw at maliwanag, yun po ang tatanggapin natin. Dahil hindi pa ako nakatayo dito para magturo ako sa sarili kong aral. Amen ba mga kapatid? Thank you, Lord. Verse 3. Verse 3. And behold, there appeared unto them Moses and Elias talking with him. At sa pagkakataong yun, nagkaroon ng appearance ng dalawa. Si Moses at si Elijah. Kilala niyo ba si Moses at si Elijah? Si Moses, siya po ay ang propeta ng Old Testament na siya ang sumulat ng 5 libro, yung Pentateuch. Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, and Deuteronomy. 5 books. Yan ang tatawag na Pentateuch. Na
na ginawang sulat ni Moses. At si Elijah naman, masagit itong nauna. Si Elias, ito po yung tinote up o renapture. Hindi nakaranas ng kamatayan physically. Siya'y inagaw. Kinuha ng Diyos. Hindi natin pag-usapan niya, interesado kayo, pag-aral kayo sa mga sinasabi ko. Halongkatin niyo ang Biblia. Sabi dito, nagkaroon ng appearance ang dalawa at nakipag-usap sa ating Panginoong Hesus. At narito, napakita sa kanila si Moses at si Elias na nakipag-usap sa kanya. Merong nangyaring tagpo. And in verse 4, natin sa verse 4, kakapaus talaga. At sumagot si Pedro at sinabi kay Jesus, ang tagpong ito sa pag-uusap, sa pangungusap dito, natapos na yung pagtatagpo ng tatlo. Kasi iba na ang kon dito. Ang view dito, sa verse 4, sabi dito, dahil sa nakita ni Pedro sa bagay na yon, sa pangyayaring yon, meron silang nangyaring pag-uusap ang Panginoong Hesus. At sumagot si Pedro at sinabi kay Jesus, Panginoon, mabuti sa atin ang tayo'y dumito. Kung ibig mo ay gagawa ko rito ng 3 tabernakulo, isa ang sayo at ang isa ay kay Moses at ang isa ay kay Elias. Mga kapatid, doon sa sinabing iyon ni San Pedro, nangangahulugan lamang, wala siyang kapahayagan. Yun ay sarili niyang kaisipan. Bagamat nakita niya na si Moses at si Elias, dahil alam natin sa mga may alam, na si Pedro ay Hudyo. Siya ay may kaalaman tungkol doon sa mga aklat ng mga Hudyo. Diba? May sariling aklat ang mga Hudyo. Maging sa ngayon. Ang tawag na meron silang aklat ang Torah. Diba? Pero wala silang aklat ng katulad natin. Hindi sila naniniwala sa New Testament time. Sa bagong tipan ng ating Panginoon Hesus. Meron sila yung Mosaic Law. Yung Old Testament Law. Old, yung books ng kuwan. Lumang tipan. Kaya alam ni Pedro na nandoon, nakapaloob doon, nag-exist doon si Elias, nakilala doon si Moses, kaya alam niya. Kaya sabi niya, nang makita niya to, sabi niya, sarili niyang kaisipan, kung ibig mo ay gagawa ko rito ng 3 tabernakulo. Ibig sabihin, kung dito, gumawa ng, ba? Kung tayo, halimbawa, gagawa ng 3, ito, tumayo naman ng simbahan dito, grupo si, Brother Richard, dito, ako naman doon, magsisimba tayo, grupo-grupo. Talaga naman, oh. Yun ang kaisipan ni Pedro. Magkakaroon ng kanya-kanyang grupo, o iba-ibang reliyon. Yan ang kaisipan. And verse 5, yan natin. Samantala, nagsasalita pa siya, narito ang isang manining na lapap ay lumilim sa kanila at narito ang isang tinig na mula sa lapap na nagsasabi, ito ang sinisinta kong anak na siya kong kinalulugdan. Siya ang inyong pakinggan. Palakpan natin ang Panginoon. Kukunin natin ng maigi kung ano ba ang napahalagang mensahe sa pananalitang ito, sa kasulatan ito. Tignan nyo, mga kapatid. Tayo ay nasaklawan sa panahon ng biyaya. Sa panahon ng ating Panginoon Hesus. Dahil ang kinakabuhayan natin ay panahon ng biyaya.
Yung mga una-una, sila ay nasaklawan doon sa lumang tipan, nasaklawan sila sa batas. So we are no longer under by the law. We are under grace of God. Napakapalad po natin. Biyaya ang ating tinanggap at ang batas noong una ay hindi naman talaga tayo saklaw noon. Ang batas na binabanggit dito ay batas na ibinigay doon sa mga Hudyo. Kaya sabi dito, sabi ng, sino makikita natin dito nagsalita? Ang Diyos Ama. Ulitin natin, kasi napaka maganda yung mga napag-aaral natin, nakukuha natin ng gusto ang kapayagan. Samantala na nagsasalita pa siya rito, narito ang isang maningning na alapap ay lumilim sa kanila. At narito ang isang tinig na mula sa alapap na nagsasabi, ito ang sinisinta kong anak. Kanina, binasa natin yung kapayagan kay King David sa Book of Psalms na mayroong nanganak yung Diyos Ama. Ngayon, inulit dito, sabi dito, ito ang sinisinta kong anak. Sino ang sasalita? Yung Ama. Kaya, na siya kung kinalulugdan, siya ang inyong pakinggan. At sa pagkakataon na yun, at maging sa ating kinatatayuan sa pananampalatayang ito, wala tayong ibang dapat pakinggan. Sino ang ating pakikinggan? Yung mga Hudyo? Iimbitahin natin dito ang Hudyo na walang pagkakakilala kay Hesus Kristo. Ang ipipresenta sa atin ay yung Torah. Ginagalang naman natin ang mga kautusan na yan. Sabi nga ng Panginoon Hesus, hindi ako pupunta dito. I did not come to abolish the law. Diba? Pero ngayon, sa pagkakataong ito, kung paano sinabi, ipinahayag dito kay San Pedro, sa kanyang walang pagkakaunawa, ang pakinggan ninyo ang anak ko. Walang iba kundi ating Panginoon Hesus. And so that's why we are now hearing through by faith, through the gospel. The ministry, through by the Holy Spirit. Diba? Tayo ay nananampalataya ayon sa kasulatan. Ayon doon sa mga ipinahayag na mga unang tinawag. Our apostolic fathers, ang ating apostolic fathers, ang mga sino-sino ito. Una, makikilala natin ng iba kundi ang Apostol Pablo. Siya ang ama ng ating pananampalataya. Dahil siya ang nagdala sa atin. Ang nagturo, nagpahayag sa atin tungkol sa mga kung ano ang naisipahayag ng Diyos sa atin. We are the Gentiles people na walang kabatiran, walang natatanggap ng kapayagan. But by the Apostle Paul, we learn. Diba? Ngayon, ina-acknowledge natin. We are having acknowledgement and recognitions unto the Lord because we believe now. And we know in our hearts that the Lord Jesus Christ is our God. Siya ang Diyos nating sinasamba. Dahil kung hindi mo naman talaga kilala ang Panginoong Hesus, walang kabuluhan ang gagawin natin dito. Diba? Maging katulad lang naman tayo ng iba. Diba ba? Kung may pumuntang Buddhist dito, may pumunta ditong Islam. Ang Islam, alam ko yan eh. Manugang ko, anak ko, pumunta sa Saudi Arabia, alam yan. Pero alam ko kung saan nagmula ang Islam. Ang Islam ay nagmula doon, kay Abraham. Na anak niya rin, si Ismail, na kapatid ni Isaac. Di ba? Magkapatid. Kaya lang, anak sa labas, si Ismail. Si Ismail, hindi anak sa tunay na asawa. Dahil si Ismail, anak ng katulong.
Pwede natin pag-usapan yun. Na-share ko lang. Doon nag-origin. Nandun din sila sa pagkakikilala. Doon sa mga tinanggap nilang kapayagan tungkol doon sa lumang pagpapahayag ng Diyos. Pinagpala din sila. Tinan nyo, mayaman ng Saudi Arabia. Maraming langis. Pinagpala. So kanina narinig natin, pinagpapala din ang mga denomination. Merong natatanggap ang bawat humihiling ng pagpapala. May mga pagpapala, material eh. Pero spiritual, pag-uusapan, yun ay hindi tunay na pagpapala. Ang tunay na pagpapala ay spiritual na pagpapala. Ibig ba, kapatid? So, kung pupunta dito ang Islam, sinong pakikinggan ninyo? Sabihin ng Islam dito, tatayo, si Jesus, tao lang, propeta lang yan. Papunta naman dito yung Buddhist. O kami, galing kami ng Thailand o China. Kami ay we are belongs to the religion of Buddhism. I want you to present to you Buddha, our God. O aming kinikilala. Ngayon makikinig tayo. Sino ang pakikinggan natin? Sinasabi dito, siya ang inyong pakinggan. So, tinan nyo mga kapatid, maraming nadadaya ngayon. Maraming pinakikinggan. Kung sino-sino ang pinakikinggan. Maging sa nagpapanggap na, ako ang ama, meron na nga ngayon eh. Siya na may-ari ng universe. Alam niyo yan, di ba? Sabi sa Bible, mag-ingat ka at may lalabas ng mga bulaang, mga ngaral, mga bulaang propeta. Meron nagsasabi dito, ako ang Kristo. Di ba? Pero tayo, wala narinig kayong aral dito na magsasabi ko ng tungkol sa aral ko o tangkal sa aral ng iba pang mga aral dito. Ang binabaybay natin lagi, pinag-uusapan natin lagi dito, ay kung ano ang ipinahayag. At ito'y nasulat. Alam nyo, bakit naging direct revelation nito sa kanila? Kay San Pablo. Katulad kay Luke. Si Luke isang Griko. Pero siya ang nagsulat. At San Pablo tumanggap ng kapayagan. Walang pinagbatayang kasulatan ng gospel. Dahil sa kanila, nabuo ang pagpapahayag ng Diyos ayon sa Ebanghelyo. Hindi katulad natin na meron tayong pigbabatayang written words of God. Di ba? Mas madali na tayo. Pero sa kanila, wala. Kaya sinasabi ito, direct revelation. Direktang pagpapahayag sa kanila. Pero tinan nyo, mga kapatid, sa Galatians chapter 1, verse 8, pakidagdag mo, kapatid. Naaalala ko. Galatians chapter 1, yan. Sabi dito ni San Pablo, dagdag natin. Sabi niya, datapwat kahimat kami o isang anghel na mula sa langit, ang mangaral sa inyo ng anumang ebanghelyo na iba sa aming ipinangaral sa inyo ay matakwil. Kung tayo ay isa ng Kristiyano ngayon, kung tatanggap pa tayo ng mga ibang katuruan na hindi umaayon sa ebanghelyo na ipinangaral, sabi niya dito, kung hindi katulad ng ipinangaral, nino? Yung pinangaral ni San Pablo. Kung hindi ito umaayon, hindi katulad, so ibig sabihin, hindi dapat nagkakaiba-iba. Kung si Brother Branham ay nangaral siya ng katulad ng ipinangaral ni San Pablo, wala pong problema doon. Pero kung may mangaral na kung si Jesus Christ ay tao lamang, meron pong pagkakaiba. Na, propeta lang siya. Meron yan, alam nyo yan. So they are totally blind in truth. They are spiritually blind, spiritually dead. Patay sila sa spiritual na kalalagayan.
But we are alive through by the grace of God. Matakwil. Ilagay mo na sa Matthew, saan na ba tayo nagkwan? Nakata ako. Matthew 5:17 na ba tayo? Ayan. Ito pa. Sabi dito, in Matthew verse 17. Sabi ng Panginoon Hesus, ito ang kanyang pagpapahayag. Huwag ninyong isiping ako'y naparito upang sirain ang kautusan o ang mga propeta. Ako'y naparito hindi upang sirain, kundi upang ganapin. Tingnan niyo mga kapatid, ano ba ang ibig sabihin dito? Ano ba ang pagpapahayag ng Panginoon? Tingnan niyo mga kapatid, yung ibig sabihin natin, Panginoon, nang siya ay pumunta dito sa mundo, ay ganapin. Kung ano ang mga nasusulat doon sa kasulatang luma, yung doon sa aklat na ginawa ni Moses o sa mga propeta. Ang nilalaman doon ay patungkol sa ating Panginoong Hesus. Tingnan niyo mga kapatid. Doon sa panahon ni Moses, sila ay kung paano sila naghahandog. Dahil doon sa panahon nila, may oras ang paghahandog. At ano ba nga inahandog nila? Alam natin yan. Yung hayop, yung dugo, doon dadalhin sa loob ng tabernakulo. Doon sa panahon ni Moses, yun ang ginaganap nila. Tingnan nyo ngayon, ang lumang tipan, tungo sa bagong tipan, ito'y anino ang lumang tipan doon sa bagong tipan. The Old Testament, ito'y nagpapatungkol sa bagong tipan. Kaya ito'y anino. Kaya nga sinabi niya, upang ganapin. So, ibig sabihin, ito ang fulfillment. Yun ang kaganapan. Kailangan doon mapulfill o matapos. Kaya, sabi niya, ganapin ko ito. Di ba sinabi doon sa mga kasulatan, sinabi na doon na meron isang babae panganganak na Boca Bisaya. At meron din sinabi sa Boca Bisaya na siya'y pahihirapan. So maraming mga kasulatan sa Old Testament na nagpapatungkol sa ating Panginoong Hesus. Ito'y nahayag sa panahon ng siya'y ipanganak. At nasabi niya ngayon, dahil kino-question siya, tinatanong siya ng mga Pariseo na ang sagot niya naman, huwag niyang isipin ako'y naparito upang sirain ang kautusan. Kasi doon, ini-insist nila yung kautusan. Alam ba yung mga kautusan? 613 na kautusan yan. Pero, alam ko, naaalala natin yung 10 utos. Di ba? Alam niyan. Kabilang yon. Pero, more than 600 yan. Sabi dito, huwag ninyong isipin ako'y naparito upang sirain ang kautusan o mga propeta. Bakit propeta na bangin dyan? Kasi nagpahayag ang propeta. Meron din mga kasulatan ng propeta, di ba? Si Prophet Jeremiah, merong aklat. So, ibig sabihin, kung ano ang nakapalaman, kung ano ang dapat mangyari o maganap, ay nagpapatungkol sa ating Panginoong Hesus. Pero pagdating niya sa panahong ang ating Panginoong Hesus nang siya ipanganak bilang yung natural, ordinaryong tao, nasabi niya ngayon, upang ganapin. Ano ba ang kanyang gaganapin? Yung sakripisyo. Dahil sa Book of Revelation, meron ng kinatay doon yung kaya anino na lamang
ang Old Testament law, ang Old Testament na kapahayagan. Na kailangan may handog niya ang kanyang sarili. Yun ay sinasabi sa lumang mga aklat. Para ano? Para magkaroon ng katubusan ang ating mga kasalanan. Amen, mga kapatid? Hindi ba kayo natutuwa niyan? Dahil sa kasalanang tinaglay ni Adan, ni Eva, nadamay po tayo. Pero, alam ng Panginoong Hesus na hindi naman tayo may gawa nun, tayo ang pahihirapan. Kaya, ang Diyos ay mayroong sariling kapangyarihan upang mabago ang kapalaran ng tao. Nagkaroon ng kamatayan. Ano bang kamatayan? It is true by the sinful nature ng bawat isa sa atin. Tayo ay naging makasalanan. Bata pa, hindi ka pa ipinanganganak, makasalanan ka na. Nasa loob pa ng tiyan, sinungaling ka na. Gusto niyong patunayan ko yan? Huwag mo na ngayon. Nahihirapan tayo. Nasa aklat yan. Nasa bukabisa yan. Kukul lang natin kasi oras na malapit ang oras. Ang tutumbukin lang natin ay ang revelation. Okay? Upang aking ganapin. Dahil inihula na doon, pahihirapan siya, ganun. Pero ang pinaka purpose doon, yung katubusan ng bawat isa sa atin. Pero ano yun? Naging stumbling block yun. Kanina narinig natin, stumbling block. Naging katisisuran yun ng mga Hudyo. Hindi nila pinaniwalaan ang ating Panginoong Hesus. They rejected them. Reject nila ang Panginoong Hesus na siya ang merong kaganapan upang doon maganap ang katubusan ng bawat isa sa atin. Mapalaya tayo sa kasalanan. Dahil ang sumpa ng Diyos, ang batas ng Diyos ay may kapangyarihan. Di ba? Basahin niyo ang Biblia, buong Biblia. Ang New Testament. Pag hindi ka tumanggap ng biyaya, hindi natin nakita ang pananampalatayang pinagkakaloob ng Panginoon, may kalalagyan tayo sa impyerno, sa lake of fire. Yun ay batas. Merong kapangyarihan mangyari yun sa bawat isa sa atin. At kung ano naman sinasabi sa batas ng Diyos, batas ng Panginoon. There is a law of Christ. Meron siyang batas. Merong batas ang pananampalataya na sino mang sumampalataya. John chapter 3 verse 16. Idagdag natin nga, Sister Ann. John chapter 3 verse 16. Dumadating lang habang tayo nangangaral. Yan. Sabi dito sa John chapter 3 verse 16, sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanglibutan na ang binigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sino man sa kanya ay sumampalataya ay huwag mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. There is law between dito sa dalawang sinasabi dito. Huwag mapahamak. Sa halip, magkaroon ng buhay na walang hanggan. Nakikita natin dito, may batas. May kapangyarihan ang batas ng Diyos. Alam ba sabi dito? Inglesin mo nga kapatid. Napakasarap kasi sa Inglesin dito eh. Parang yan. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, who? Our Lord Jesus Christ, that whosoever believe it in Him, maniwala, sa Tagalog, sumampalataya, should not perish, ay hindi mapahamak. So doon natin makikita, mayroong kapangyarihan ang maniwala tayo. Kung naniniwala ka naman, na medyo mababaw lang, para bang, hindi gusto ko to say is to believe. Makita ko sana ang gawa. O ano pa man. Yung mababaw, mayroon kang mga doubt,
Pero dito sabi, whosoever believeth in Him should not perish, hindi mapahamak, but have an everlasting life. Merong kapangyarihan, both. Perish, mapahamak ka. Nasaklawan ng batas, ng salita na ito, mapapahamak. Kasi may batas. At ganoon din sa everlasting life, sa buhay na walang hanggan. Meron din kapangyarihan ang kanyang ipinahayag sa atin. Kaya ngayon, sa ngayon narinig niyo ito, inihiling ko mga kapatid, may igpit po nating sampalatayanan nito ang salitang ito. Dahil ito ay pagpapayag ng Panginoon. This is the continuous revelation of God unto us. Amen ba? Palakpan natin ang Panginoon. There is freedom. There is life. Kaya narito tayo dahil sa buhay. Ano pipiliin natin? Mapasok nga lang tayo na isang palito ng puspuro, biglang umaaray tayo. Ano pa kaya kung ang kaluluwa natin ay humantong doon sa impyerno, sa dagat-dagat ang apoy? But God given us chance. Ano ba? Kaya ang chance na ito, huwag natin itong masigit nating paniwalaan. Sabi dito, believe, maniwala. Dahil ang maniwala ka, meron itong kapangyarihan. Diba? Nang lalangin ng Diyos ang tao, from the very beginning and during the time when God created the man, nagsimula sa lupa. Tao pwede rin gumawa ng statwa, di ba? Mas maganda pa siguro. Semento. O baka, ngayon merong ginagawang mga statwang stainless, hindi kakalawangin. Bakit? Mas magaling palang gumawa ng taong revolto ito. Ang Panginoon Jesus, ang Diyos ay ginawa niya, yung lupa, mula sa alabok ang tao. Di ba? Pero gano'n lang ba? Doon lang ba? Nakita natin ang kapangyarihan. Nakita natin. Ano na nakita natin doon? Ano yung pinapayo sa Genesis? At hiningahan niya. At ano doon? Tingnan mo nga, ano yun? Gusto ko lang ipakita ang kapangyarihan doon. Ang nahayag doon sa taong nilalang niya. Sa Genesis chapter 2. Yan. Genesis chapter 2. Yan, pakian naman lang. Yan. And the Lord God formed man of the dust of the ground and breathed into his nostrils the breath of life. And the man became a living soul. Ano nakita natin doon? Dito ipinapahayag ang kapangyarihan ng Diyos na ang kanyang ginawang tao na mula sa alabok na dati walang buhay ng kanyang hinga nito nagkaroon ng buhay. And doon sa dito, hiningahan sa ilong. And the breath of life, at ang hininga ng buhay na tinanggap, hininga doon sa taong ginawa niya na mula sa alabok. And the man became a living soul. And so we are now living. Meron tayong buhay. Ano lang ang nakikita natin? Dati anong nakita sa atin? We are spiritually dead. In spiritual. Pero ngayon nananatili tayong buhay sa physical. Pero ang sabi ng Panginoon Jesus, dating kalalagayan na tayo'y patay sa kalalagayang spiritual. We are spiritual dead person. Pero dito, pinakikita lang dito, ang kapangyarihan ng Diyos. Ito'y kanyang ipinahayag ayon sa kanyang salita. At ito ay may kapangyarihan, ay pinakikita, and God revealing sa atin ngayon. Ang paniwalaan mo, ito ay may kapangyarihan dahil ang dulot ng paniniwala ay tatanggap ka ng biyaya. Amen ba kapatid? Palakpakan natin ang Panginoon. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Ano ba tayo? Isa ano na tayo? Alisin mo na yan, kapatid. Naku.
Konti lang, magbigyan niyo ako mga kapatid, tapusin natin ito baka sa another Sunday. Ito ay part 2. May part 2 ito. Ayan. Luke 24 verse 44, ang sinulat ni Luke. Sa pangantubig, Brother Otshot. Sabi dito, at sinabi niya sa kanila, ito ang aking mga salitang sinabi ko sa inyo. Nang ako'y sumasa inyo pa na kinakailangan matupad ang lahat ng mga bagay na nangasusulat tungkol sa akin, sa mga kautusan ni Moses at sa mga propeta at sa mga awit. Pero di ba kanina ba? Pinag-usapan na natin yun. Kailangan matupad. Kaya pala nasabi ng ating Panginoon in Matthew chapter 5 verse 17 na I did not come to abolish the law and the teaching of the prophets, but I have come to fulfill. Maganap. Kaya ito na ang kasagutan na ang tungkol sa mga nasusulat, sa mga kasulatan ng mga ni Moses o ng mga propeta at sa mga awit ay kailangan itong matawid. Ito ang katuparan. Ano ba ang tinupad ng ating Panginoon Hesus? Ang tubusin tayo sa kasalanan at marami pang ibang ginawa ang ating Panginoon Hesus. Hindi natin ito maiisa-isa. Tayo binayaran tayo ng kanyang dugo. Ang ating pagkakautang siya ang nagbayad. Na dapat tayong mamatay, siya ang namatay sa krus. Ako, talagang. Kaya sabi niya, nung mapako siya sa krus, nang siya malagutan ng hininga, sabi niya, it is finished. Tapos. Yung ginanap niya, nagkaroon ng katapusan. At doon, nahayag ang biyaya ng bawat isa sa atin. Dahil ay ang kamatayan niya sa krus ay ang kamatayan natin sa hindi pagkaunawa sa dating kalalagayang makasalanan. At ang sino mang maniwala sa tinapos na gawa ng ating Panginoong Hesus, meron kang buhay, meron kang pananampalataya na tinanggap, na ang pananampalataya na tatanggapin ng bawat isa sa atin ay may taglay na kapangyarihan. Palakpakan natin ang Panginoon. Amen. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Kaya wag mo sasabihin na naniniwala ko. Walang nangyayari. Hindi, mga kapatid. Naalala ko na, nag-umpisa kami dito. Talaga na ba, Sister Virgie? Jesus, thank you, Lord. Kala mo walang katapusan. Pag-iyak. Ako din, nasa mahirap na kalalagayan. But then God, He knows everything. Alam niya ang lahat. Hindi naman prosperity ang hinihingi natin. Ang hinihingi natin ay spiritual na kayamanan. Huwag yung mga bagay na material. Kung tayo may nagkasakit na wala na, hindi ka pa hintulutan ng Panginoon na hindi ka tumanggap ng kagalingan. Yun ay kalooban ng Panginoon. Bakit si Job? Diba? Maraming mga nagkasakit na hindi na niya binigyan ng kagalingan. Mahaba, naku. Kumuha lang tayo, magpaparto na lang ako nito. 45, verse 45. Nang magkagayo, binuksan niya ang kanilang mga pag-iisip upang mapag-unawa nila ang mga kasulatan. Ang pinapaliwanagan niya dito yung mga disipulo. Sabi niya, then opened He their understanding that they might understand the Scriptures. Yung kasulatan. Alin pa yung Scripture? Yung mga aklat doon sa Old Testament law. Hindi ito yung kasulatan natin pinag-aaralan natin. Hindi yung New Testament. Kasi wala pa naman ito noon sa panahon nila. At naunawaan nila ito. Kaya nakilala nila ang lubusan kung sino ang ating Panginoong Hesus. Pero ngayon, maraming hindi nakakakilala. Hindi lingid sa bawat isa sa inyo yan. Pero kayo, kinikilala niyo ngayon ang Panginoon Hesus na siya ay Diyos, ay anak ng Diyos, katulad ng sinabi ni San Pedro. Diba marami siya? Diba?
Si Jesus Christ, tao lang. O, hindi nagkaroon pagkakataon na siya ay tumanggap ng kapayagang totoo. Ha? Siya ay nandoon sa paniniwala ng kasinungalingan. At kung yan ay pahintulot nga ng Panginoon, na manatili ang mga tao sa maniwala sa kasinungalingan. Merong ganun. So then open their understanding that they might understand the Scripture. So bakit ko sinasama to? Kasi doon nag-origin, doon nagsimula ang pagpapayag sa kanila. Naunawaan nila at ganoon din po din sa atin. Patuloy na nagpapahayag ang Diyos sa atin. Napakahalaga po na malaman natin, masigit po nating makita ang katotohanan, ang pananampalataya na may taglay na kapangyarihan. At ang pananampalatayang ito ay may batas. Kasi batas, di ba? May kapangyarihan. Salamat. Kapatid, ilagay mo sa malapit na. 1 Corinthians chapter 1. Datapwat ang aming ipinangangaral ay ang Kristo na napako sa krus, nasa mga Hudyo ay katitisuran at sa mga Hintil ay kamangmangan. So, pinakikita dito na sinasabi ni San Pablo na ang ipinangangaral niya yung pagkapako ng ating Panginoon Hesus. Dahil ang pagkapako ni Jesus sa krus ay may taglay na kapangyarihan. Yun ang sinasabi natin, the power of the cross. Dahil kung hindi siya napako sa krus, walang magaganap na katubusan ng kasalanan. Palabigin niyo lang ito ang nakakarinig ninyo. Palabigin niyo sa inyong pag-aaral. Datapwat ang aming pinangaral ay ang Kristo nang napako sa krus, yung power of the cross, yung kapangyarihan ng krus ng ginawa ng ating Panginoon. Sa mga una, sa mga Hudyo, pero iyon ay naging katitisuran sa kanila. Naging stumbling block sa kanila. Hindi nila pinaniwalaan hanggang ngayon. Diba? Punta ka sa Hudyo, ipagbabawal na nga marinig ang pangalan ni Jesus doon. Lalo na punta ka sa China. Baka bariling ka pa doon. Ayaw nila si Jesus. Sayang yung mga Hudyo. Sila pa naman yung mga unang tinangkilik ng Diyos. Pero, nakat off. Salamat at nakat off sa kanila at nabaling sa atin ngayon ang biyaya. Palakpakan natin ang Panginoon. Thank you, Lord, sa biyaya. Thank you, Lord, sa kapangyarihan. 24, verse 24. Ngunit sa kanila na mga tinawag, maging mga Hudyo at mga Grigo, si Kristo ang kapangyarihan ng Diyos at ang karunungan ng Diyos. Alin ang pipiliin natin? Si Moises, si Elijah, si Muhammad, yung Buddhism. Di ba sinabi sa kanila, doon sa Mount Transfiguration ng Ama, sinabi doon sa tatlo, pakinggan nyo ang kinalulugdang kong, sinisinta kong anak. Ang pinakikinggan natin ngayon ay ang kabahayagan tungkol sa ating Panginoon Hesus. Hindi po pagpapahayag ng kanino man. Diba? Kung nagpahayag dito si Brother Chad, Brother Ryan, sa kanilang sariling aral, baka may mali doon. O sarili kong aral, baka may mali doon. Nangangaral po kami, ayon sa salita na ipinahayag, ayon sa kasulatan. Di ba ka mga kapatid? Ang ano dito, i-highlight na din dito, ang kapangyarihan. Ang kapangyarihan ng Diyos at ang karunungan ng Diyos. Makakamtan natin, matatanggap natin ang kapangyarihan at karunungan kung maniniwala tayo. Amen ba? Ephesians chapter 2, verse 1.
Kaunti lang. At kayo'y binuhay niya ng kayo'y mga patay dahil sa inyong mga pagsalangsang at mga kasalanan. This is our old nature. Tayo ay patay sa spiritual na kalalagayan. Tuloy-tuloy mo na kapatid kasi oras na. Magpaparton lang yata ako. Na inyong nilakaran nung una ayon sa lakad ng sanglibutang ito. Ayon sa Pangulo ng mga kapangyarihan ng hangin ng Espiritu na ngayon ay gumagawa sa mga anak ng pagsuway. Sino mga anak ng pagsuway? Marami, majority. Tuloy mo na. Maraming gumagawa nito. Dahil hindi naniniwala, they are not believing. Sa gitna ng mga yaon, tayo rin naman ng ibang panahon ay nangabubuhay sa mga kahalayan. Anak ko, nung unang panahon, ganun ako. Talaga naman. Pero nang mamulat ako, nang mabiyayaan akong matanggap ko ang kapangyarihan ng paniniwala tungkol sa ating Panginoon Hesus, na bago po ang buhay ko, maging ang pamilya ko. Nabuhay sa, alam niyo yan, kahalayan, pita ng laman. Na ating ginagawa ang mga pita ng laman ng pag-iisip, maging ang pag-iisip natin, nag-i-imagine tayo, ay, gano'n, di ba? Through the lust. At tayo na ikatutubong mga anak ng kagalitan, gaya naman ng mga iba. Alam niyo na yan, tuloy-tuloy na lang natin. Ngunit ang Diyos ay palibhasa ay mayaman sa hawa dahil sa kanyang malaking pag-ibig na kanyang iniibig sa atin. Tuloy mo na lang. Bagamat tayo mga patay dahil sa ating mga kasalanan, inulit tayo binuhay na kalakip ni Kristo. Sa pamamagitan ng biyaya, kayo'y nangaligtas. Di ba? Kaya may batas. Pag tayo ay di nakakamit, na hindi natin nakamtan ng biyaya, tayo ay mapapahamak spiritually. Pero nang tayo ay maniwala, lumakip ang kapangyarihan, at tayo ibinangong kalakip niya at pinapong kasama niya sa sangkalangitan kay Kristo Jesus. This is inihanda na ito pala sa atin. Upang sa mga panahong darating ay mahayag niya ang dakilang kayamanan ng kanyang biyaya sa kagandang loob sa atin kay Kristo Jesus. This is a free gift of God that was given unto us. So hindi natin pinagpaguran. Diba? Ito'y kaloob sapagkat sa biyaya kayo nangaligtas. Ang biyaya pala ay may kalakip na pagliligtas. Kasi bakit? Kung hindi kayo liligtas, mapapahamak tayo. Kailangan tayong iligtas. Dahil may batas ang Diyos. Ang sumuway ay mapapahamak. Ang tumanggap ng paniniwalang may kalakip na biyaya o kapangyarihan ay mayroong buhay na walang hanggan. For grace are you saved through faith, and that not of yourself, it is the gift of God. Yun ay kaloob, regalo sa atin. Ituloy mo kapatid, mahaba talaga ito. Hindi sa pamamagitan ng mga gawa upang ang sino man ay huwag mapapuri. Nais kong palalahanan ng bawat isa. Huwag magsasalita ng kanyang sariling kakayanan. Na, ako, nagagawa ko to, mabuti akong tao, lagi akong mapagsimba, ako yung ganito, etc., etc. Kaya sabi nga dito, saan na ba yun? Verse 9 muna. Balik mo muna. Sabi dito, hindi sa pamagitan na manggagawa upang ang sino man ay huwag mapapuri. Kaya nga, isineparate na yung batas doon sa unang panahon. Kasi yun ay performance. They are performing. Nagpiperform sila, naghahandog sila ayon sa kanilang mga gawa. Pero tayo, tanggapin natin ang biyaya, ito'y kaloob. Wala tayong gagawin. Kundi ano ang gawin natin, magagawa natin, paniwalaan natin. At ang paniniwala, ang pananampalataya, ito ay may kalakip na kapangyarihan. Bakit tayo hakbang sa pananampalataya? It is because through the power of faith. Through by the law of faith. Kasi may batas. Di ba ang law of gravity, meron? Kaya hindi tayo, di ba ang mundo, kaya hindi naihiwalay sa kanyang nilalagyan?
maging tayo, di sana lumutang na tayo. Baka malipat tayo dun sa Jupiter kung walang gravity. There is a law. Meron ding law of gravity. At merong kapangyarihan ang bawat batas. Di ba? Maski sa science, merong kapangyarihan, may batas, may law. Law of gravity. O di, ang pananampalataya, meron ding batas, meron ding law. Kaya pag naniwala ka, lalakip sa iyo ang kapangyarihan. Ang pipiliin mo, yung dulot ng batas na pag naniniwala ka, ay magtataglay ka ng buhay na walang hanggan. Palakpakan natin ang Panginoon. Thank you, Lord. Hallelujah. Not of works, lest any man should boast. Kaya, ang pananampalataya, hindi yun ayon sa ating sariling mga gawa. Nagpapasalamat tayo sa Panginoon kasi tinanggap natin ang pananampalataya na hindi katulad ng marami dyan na walang pananampalataya. Bakit tayo nakakapunta dito? Bakit natin nagagawa ito? It is true because dahil sa kapangyarihan ng pananampalataya na tinanggap natin sa Kanya. Palakpakan natin ang Panginoon. Thank you, O Lord. Hallelujah. Siguro, magpaparto na lang ako. Mahaba talaga to. Mahirap talaga. Medyo pause na rin ako. At least, naipayag sa atin ngayon kung anong tinanggap natin. Nais kong umawi. Mga kapatid, alam niyo naman, gusto ko, pag tumatay ako, gusto ko maawit, di ba? Kasi doon yung yung puso ko. Thank you, Lord, kahit hindi na meron ko tayong nakuha. Yes, O Lord, hallelujah. Maraming salamat sa araw na ito. Alam nyo, yung tinanggap natin, biyaya. Kaya abitin natin yung biyaya. It is true because we receive the grace of God. Ano natin ito, na ito ay may kapangyarihan ngayon sa atin. Tumayo, sabayan niyo ako umawit. Awitin natin ang Panginoon, magpasalamat tayo sa Kanya. Unahan niyo, kapatid. Paus na ako. Mga back-up singers, manguna kayo. Susunod na lang ako. Buhay ko ito'y sagana sa biyaya mo. Kahit na ako'y nagkukulang sa'yo, kung minsa'y nadarapa habang naglilingkod, buhay ko ay may pag-asa dahil sa biyaya. Yes, Lord! Sa biyaya mo, magpapatuloy ako. Di sariling lakas, That's right, Lord. kundi Hindi sa sarili naming paggalaw. siyang salita. Hindi sa sarili naming kakayanan, Panginoon. Pagtitiwala. Kundi sa biyaya mo, O Diyos. Kundi sa kapangyarihan na nakapaloob sa pananampalataya ay pinagkaloob mo. Yes, O Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Mayroong lakas, Maraming hanggang wakas, dahil sa biyaya. Hallelujah. Ang buhay kong ito'y puno ng kagalakan. Kahit minsa'y napapagod ang aking isipan, pagsubok may magdaan, di ako pababayaan. Buhay ko'y may katiyakan dahil sa biyaya mo. Sa biyaya mo, magpapatuloy ako. Di sariling lakas,
pag-ibig mo ang wagas sa iyong salita. Titiwala ako, lamang nalalaman ko, ang buhay ko'y hawak mo, mayroong lakas hanggang wakas, dahil sa biyaya mo. Yes, Lord. Sa biyaya mo, Thank you, Jesus. Thank you, Lord. papatuloy ako Amen. may sariling lakas. Amen, Father. Kundi sa pag-ibig mo ang wakas sa iyong salita. Yes, Lord. Titiwala ako, Amen. We worship you, Lord. lamang nalalaman ko, ang buhay ko'y hawak mo, mayroong lakas hanggang wakas, dahil sa biyaya. Amen. Nice kong tawagin natin kapatid.